Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan idol. Kabanata 461 ang power play. Hinayla ni Samuel si Jasmine, naglakad ng mabilis hanggat maaari, hindi nag-aaksaya ng isang segundo. Nakakasakit ng ulo ang sigaw ni Luna. Kailangan niyang makalayo sa problemang ito hanggat maaari, at kung mas mabilis, mas mabuti. Anong klaseng big shot ang nagawa ng mag-asawang ito na masaktan? Inihayag na ng kabilang partido ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, patuloy na sumulong si Luna, hindi napapansin ang sabsaban na kinaroroonan niya, na nagdudulot pa rin ng eksena. Isang kumpletong kawalan ng paggalang, pag-unawa kung kailan otres, at ganoong uri ng pagmamataas. Ito ay isang recipe para sa kalamidad. Napailing si Samuel nang marinig niya si Luna na sumisigaw at nagre-rant sa lobby ng hotel. Ang babaeng iyon mula sa shows ay masyadong mapagmataas, masyadong walang ingat. Gaano man siya naging propesor, ang kawalan niya ng kabab ang loob ay ang kanyang pagbagsak. Wala pa rin siyang bahid ng disiplina sa pag-aaral, di ba? Ang lahat ng ito ay resulta ng pagiging spoiled ng mga shows. Akala niya siya na ang reyna ng mundo at lahat ay dapat umikot sa kanyang kagustuhan. Hindi niya napagtanto na ang mundo ay puno ng maimpluwensyang mga tao, walang sinuman ang hahayaan siyang maging kusa at may karapatan. Kahit na mayaman ang mga shows, second-tier family pa rin sila sa Brookhaven. Kahit na isa sila sa pinakamayamang pamilya sa bansa, ano? Sa loob ng 3 kaharian, palaging may limitasyon sa kapangyarihan. Nang makitang nagmamadaling lumabas ng hotel sina Samuel at Jasmine na parang tumatakas sa salot, nagngangalit si Luna sa galit. You bunch of shallow people, once my family handle this matter, I'm going to expose everything about you. Kung hindi ko sisirain ang buhay niyo at ipapawala ang lahat sa inyo, hindi ako kabilang sa mga show. Nakaramdam ng panlalamig si Samuel sa kanyang puso. Itong baliw na babas lost it. Dim, she was in her woman's 50s. She really thought she was still as young and influential as the show's young lady. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aalboroto, ngunit huwag kalimutan, ang pagtanggi na yumuko sa awtoridad ay mapapatay ka. Patuloy ang sigaw ni Luna, ngunit walang pumapansin sa kanya. Hanggang sa napansin niya ang halos walang laman na lobby ng hotel na may mali. Bukod kay Marshall at sa grupo niya, ang natitira na lang ay sina Cesar, Desmond, Scott, at mahigit 100 bodyguards. Nagmamadali siyang lumapit kay Scott, na mukhang tulala at nalilito sa pag-iisip. Scott, bakit hindi ka gumagawa ng lumipat? Sa isip ni Scott, isang mabangis na panloob na pakikibaka ang nagaganap. Cesar, Desmond, at maging ang pag-uugali ni Samuel ay naging malinaw na ang lalaki sa room 403 ay isang taong hindi niya kayang hawakan. Si Samuel, sa kanyang awtoridad, ay walang ibang ipinakita kundi ang paggalang sa binata. At ano siya, Scott? Ano man ang kanyang pera o impluwensya, isa lamang siyang maliit na thug sa kriminal na underworld. Sa kabila ng napakaraming kaibigan, alam ni Scott na kung susundan sila ng militar sa ilalim ng pagkukunwari ng anti-terrorism o anti-crime operation, ito ay ganap na makatwiran, legal, at above board. Kapag sila ay binansagan bilang mga terorista o mga kriminal, hindi na matatakasan ang kanilang kapalaran. Si Scott ay matatapos na. Nang makitang tulala pa rin si Scott, hinawakan ni Luna ang braso niya at agad siyang niyugyug. Scott, ano bang pinag-aalinlangan mo? Kung hindi nila tayo susuportahan, kami na ang bahala dito. What's the big deal? Hindi ba't isang grupo lang ng mga batang punk ang mga iyon mula sa mga tauhan ng Harmon Field? Sa dinami-dami natin, natatakot ka pa rin ba sa kanila? Hinayla ni Scott ang kamay ni Luna sa braso niya. Luna, sira ka. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon dito? Nagde-defer pa kay Marshall si Samuel na may posisyon, ibig sabihin, mataas talaga siya sa military. Sa tingin mo ba ay makakalaban ang mga Ferren sa pambansang makinarya? Makatotohanan ako. Kahit gaano pa karami ang pera ko, isa lang akong mababang antas na thug sa underworld na ito. Lalaban ako sa kanila, at kung lumala ang mga bagay, mamamatay tayong lahat.
Luna, kailangan na nating umatras. May mga taong hindi natin kayang i-provoke. Natigilan si Luna. She never expected that the leader of the black market in the provincial capital, Marco, known for his ruthless ways, would be the one to say something like this. Admitting defeat, Scott, what do you mean by this? Gusto mo bang yumuko ako sa mababang buhay na iyon? Hindi mawawala ng mukha ng ganyan ang mga shows. Huminga ng malalim si Scott. Luna, kung hindi tayo nawalan ng mukha, baka mawalan tayo ng buhay. Bago pa makatapos si Scott ay napangisi si Luna. Maaalog ng show si Brookhaven gamit ang isang stump, at isa lang siyang aso para sa harm on field at sa mga dons. Ano ang magagawa niya sa akin? Scott, may gagawin ka ba o hindi? Tumingin si Scott sa paligid ng nakakatakot na tahimik na lobby ng hotel, ang kanyang puso ay naninikip. Luna, ayoko pang mamatay. Fine. Kung wala sa inyo ang gustong tumayo para sa akin, ako na ang bahala dito. Biglang nag-flashback sa isip ni Luna ang kanyang first love na si Chuck. Siya ang punong direktor ng legal department sa Brookhaven TV station. Mahigit 10 taon na silang hindi nag-uusap pagkatapos ng kolehiyo ngunit nagkabalikan sa isang reunion noong nakaraang taon. Parang tuyong Tinder na nagliyab nang muli silang magkita nag-alab agad ang dati nilang hilig. Sa nakalipas na taon, halos linggo-linggo silang nagkikita, at itinuring niya itong parang reyna, tinutupad ang bawat kailangan. Sa pag-iisip tungkol sa kung gaano katapat si Chuck sa kanya, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Minsan ay kinabog ni Chuck ang kanyang dibdib at nangako na kung sakaling humarap si Luna sa anumang kawalan ng katarungan, gagamitin niya ang kanyang posisyon bilang ang walang hamong hari sa kanyang larangan upang ayusin ito para sa kanya. Isang malamig at mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Luna. Hindi ako naniniwala na hindi ko magagamit ang kapangyarihan ng media at opinyon ng publiko para pangalagaan ka eh. Lahat. With that thought, agad niyang dinil ang number ni Chuck. Chuck, miss na kita. Nasaan ka? Nasa Brookhaven Hotel ako, at binubuli nila ako. Ang dami mong alam na eksperto sa mundo ng media. Kailangan mo akong tulungan. Isang nakakaaliw na boses ng lalaki ang bumungad sa kabilang linya. Darling, don't cry. I'll be there soon. Don't worry, kung sino man ang nagkasala sa iyo, ilalabas ko ang buong puwersa ng opinyon ng publiko sa kanila at paghiwalayin sila. Kabanata 462 ang kapangyarihan ng pampublikong opinyon. Pinagmasdan ni Scott ang mga mata ni Luna na kumikinang sa malandi na kislap na iyon. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa disgusto. So yung ex na yun mula sa T-station, shock, ulit. Ano ba naman? Ang mga intelektual na uri na ito ay talagang nakakasakit sa akin. Her not seeing each other for over a decade, nagkita sila sa isang reunion at biglang umarte na parang lovebirds. Bakit hindi sila nagkadikit noong sila ang unang pag-ibig ng isa't isa? Ngayon, lumipas ang mga taon, isang inumin at bumalik ang simbuyo ng damdamin. Iho bumili ng kalokohan na ito. Ginagamit lang nila ang nostalgia bilang dahilan para makakuha ng murang kilig. Ngumisi si Scott habang pinagmamasdan si Luna na patuloy na hinuhukay ang sarili sa butas. Ayos lang. Sige at gawin mo ang iyong bagay. Maaari mong guluhin ang lahat ng gusto mo, ngunit hindi ako namamatay. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Marshall. Raw. Mr. Ortega, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam na ikaw ay umuwi ka. Agad naman siyang tinabi ni Ernest. Malamig na hinarang ni Mark at ng iba pa siya. Napagtanto ni Scott na ang buong anti-terror operation na ito ay tahasang pinupuntirya ang kanyang daan-daang kakaibang mga lalaking dala. Mga armas. Pagtingin kay Desmond at Cesar na nakatayo sa likod ni Marshall, pinagsisihan niyang hindi niya narinig ang mga babala nila kanina. Paano umabot sa ganito ang lahat? Wala nang daan palabas ngayon. Maya-maya lang ay bumungad sa kanya si Luna. Anak, sasabihin ko sa iyo ngayon, kahit isama mo ang buong hukbo. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang matandang kaklase kong si Chuck, ang direktor ng Law and Justice segment sa provincial TV station, ay nakakakilala ng napakaraming mahahalagang tao sa media.
Dadalhin niya agad ang mga reporter. Malamig na tumawa si Marshall. Oh, ang kaklase mo nakakabilib. Ang isang taga-media na may kaduda-dod ang moral ay gustong ipaglaban ang hustisya. Paano nga ba nagagawang maging direktor ng isang legal na palabas ang isang ganoon? I bet hindi siya maglalakas loob na ilabas ang leeg niya para sa'yo. Kahit na gawin niya, walang paraan na masisira niya ang reputasyon ko. Tumawa ng panunuya si Lama. Isa ka lang maliit na isda sa malaking lawa. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot sa lipunan? Bago ka ilibing. Magturo sa iyo ng isang bagay o sa opinyon ng publiko, hayaan mo akong gamitin ang aking intelektual na pag-iisip, na hinasa bilang isang propesor, T. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi kamao o kapangyarihan. Ito ay opinyon ng publiko. Elite sa media ang kaklase ko. Sa kapangyarihan ng public opinion, kaya kanyang sirain. Ikaw ay isang grupo lamang ng mga bata. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng kaalaman. Kahit sino ka pa, kahit na ikaw ang hari, sabi ng kaklase ko, igagalaw niya ang lahat ng kapangyarihan ng media para gantihan ka para sa akin. Hey, you want to bully me? Luna. Dapat tingnan mong mabuti kung sino ang kinakaharap mo. Nakahiga sa lupa, sa wakas ay naisip ni Lincoln ang mga bagay-bagay at agad na nagalit. Luna, walang hiyang babae, kabit mo pa yang Chuck na yan. I warned you already, huwag kang makikipag-ugnayan sa kanya, eto pa pinagkakaguluhan mo siya. Putol ni Luna. Lincoln, tumahimik ka nga sa bibig mo. Ikaw ang gumagawa ng kung ano-anong malilim na bagay, at ang lakas ng loob mong akusahan ako. Kaya kung makipaglaro sa kahit sinong gusto ko. It's none of your business. You're a poor nobody. Kung wala ang shows, wala ka. Mabilis na putol ni Caesar. Huwag mo nang ungkatin ang mga shows, wala akong katulad mo sa pamilya ko. Hindi mo na kinakatawan ang mga shows. Ngumisi si Luna. Galit na sagot ni Caesar, wala na ang matanda, ako na ang padre de pamilya ngayon. Wala nang lugar para sa isang tulad mo sa shows. Dumilim ang mukha ni Luna. Fine, fine, wait hanggang makarating dito ang mahal kong kaklase. Lincoln, sisiguraduhin kong ilalantad niya sa mundo ang kasuklam-suklam mong sarili. Pagkatapos nito, hihiwalayan na agad kita. Halos masuka si Mark at ang iba sa nakita. Ang babaeng ito ay nasa edad 40, at ang tanging magagawa lang niya ay pag-usapan ang kanyang dating na parang isang lovesick na teenager. Nakakadiri. Nagising si Sarah sa ingay mula sa kwarto. Napatingin siya sa eksenang nasa harapan niya, nahihilo siya. Hindi ba yun ang baliw, si Luna, ang asawa ni Lincoln? Siya ang dating sikat na fashion icon sa Brookhaven City, ang binibini ng mga shows. Paanong namamaga ang mukha niya? Nabugbog din ba siya ni Marshall? Wait lang. Turo ni Luna kay Marshall. Ngayon, pagdating ng ex ko, hihingi ka ng awa. Habang nagsasalita siya ay biglang napansin ni Luna si Sarah nakagigising lang. You slut, kung hindi dahil sayo, paano mangyayari ang lahat ng basurang ito? Hinawakan niya ang buhok ni Sarah at sinampal ito ng paulit-ulit sa mukha. Natigilan at nahihilo sa mga suntok, nauutal na sabi ni Sarah, Ms. Shaw, hindi mo naiintindihan. Ito lang ang ideya ni Vera. Tumahimik ka. Umungol si Luna. Ikaw at si Lincoln ay kasing dumi nila. You little bitch, just wait. Once I finish dealing with this, if I didn't destroy you, I'm not the young lady of the shows. Sinubukan ni Sarah na ipagtanggol ang sarili, Ms. Shaw. Pinakontak ako ni Vera sa asawa mo. Nagnenegosyo si Lincoln at niligawan siya ni Vera. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Vera. Sarah, walang hiya ka talaga. Nang mga sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Papasukin mo ako, direktor ako ng law segment sa provincial TV station. Sumugod ang isang lalaking nasa edad 40, kasama ang ilang reporter na may dalang gamit sa kamera. Kabanata 463 Pag-ikot ng mga mesa. Sa labas ng hotel, tiningnan ng provincial police ang mga kredensyal ng mga reporter na kasama ni Chuck bago siya pinayagan. Nagmamadaling pumasok si Chuck sa lobby ng hotel, tumawag ka agad, Luna, Luna.
Nasaan ka? Nang marinig ang kanyang magiliw na sigaw, agad na lumiwanag ang makapal na ayos na mukha ni Luna, isang ngiti ng kabataan ang kumalat sa kabuuan nito. Parang ibon, pumikit siya, "Darling, darling. I'm here." Sa pagmamadali niya, namilipit ang isang high heels niya. "Di, Manchu." Bulong niya, sinipa ang sakong at nagmamadaling nakayapak patungo kay Chuck. Saglit siyang nag-alinlangan, saka niyakap ang sarili sa kanyang mga bisig, umiyak ng malakas, "Darling. Kanina pa kita hinihintay. Binibuli ako ng mga halimaw na yan. Kailangan mong tulungan akong makaganti ngayon. Gamitin ang media para durugan sila." Marahan siyang hinawakan ni Chuck, hinaplos ang nanginginig niyang mga balikat na may malambing na ekspresyon. "It's alright, Luna. I'm here now. No one will dare to bully you with me around. Kung sino man ang nanakit sa iyo, gagawin ko silang mga pampublikong kaaway habang buhay. Hindi sila magkakaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay." Masayang tumango si Luna sa kanyang mga bisig. "Manam, Chuck, you're the best to me. I want to be with you forever." Itinuro ni Chuck ang mga photographer at isang anchor na nakatayo sa malapit. "Kayong lahat, magmadali. Kunin ang lahat sa tape. Magdagdag ng live na pag-uulat. Ilalantad ko ang malisyosong pag-uugali ng mga masasamang puwersang ito na nananakot sa isang mataas na edukadong intelektual sa buong mundo. Gagawin nating sama-sama silang kondenahin ng lipunan. Wala akong pakialam kung sino ang taong ito. Dapat malantad ang kanyang masasamang aksyon." Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Luna. "Shock, sila na." Tinuro niya sina Marshall at Vera. "Kayong dalawa ay mapapawi ng opinyon ng publiko." Ay tumatawag. Bago pa makasagot si Chuck, isa sa mga katulong niya ang tumakbo papunta sa kanya. "Mr. Jean, ang station manager." "Isa, ang station manager. Bakit niya ako tinatawag?" Napatingin si Chuck sa assistant niya, nalilito. Bulong ng assistant director sa TV station, "Mr. Jean, nakatanggap lang po kami ng notice mula sa Provincial Judicial Department. Lahat ng Provincial Departments Justice, Police, Industry, Taxation, and Education ay nagsasagawa ng joint operation magdamag. Ang target ng operasyong ito ay ang mga Ferren sa provincial capital. Maraming mga departamento ang nakakalap na ng ebidensya ng kanilang mga kriminal na gawain, at naghahanda silang ihinto ang lahat ng operasyon ng Ferren sa loob at labas ng P-Marshal siya." Natigilan si Chuck. "Anong nangyayari sa mga Ferren?" Bulong ng katulong. "Ang mga Ferren ay sangkot sa panunuhol sa mga lokal na opisyal, pagmamanipula sa stock market, at iligal na pagsipsip ng pribadong pondo." Si Lincoln, ang pinuno ng Ferren Enterprises, ay inakusahan din ng pagsasamantala, pananakit, at pananakit sa mga kabataang babae, kabilang ang mga estudyante sa unibersidad, aktres, at babaeng negosyante. At tinulungan nila ang kanyang asawa, si Luna, na huwad ang kanyang mga kredensyal, pekain ang kanyang thesis, at gumamit ng mga suhol upang makakuha ng posisyon sa pagtuturo at maging isang propesor. Napatingin si Chuck sa likod ni Luna, bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Ang sukat ng crackdown na ito ay napakalaking malinaw na ang mga Ferren ay nagalit sa isang tao na nakakahimok. Siniko siya ni Vice Assistant. "Mr. Jean, yung pinapatamaan, yung tinutulungan mo, General daw. Magsasagawa sila ng operasyong kontra-terorismo dito ngayong gabi. Sa tingin ko dapat nating iwasan ito, kung sakali." Bumilis ang tibok ng puso ni Chuck. Lumibot ang mga mata niya sa paligid habang pinoproseso ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim at tumango. "Foster, tama ka. Talagang tama ka. Dumating ang tawag ng station manager sa tamang oras. Hindi maliit na bagay ito. Kung mali ang pipiliin ko, mawawala ang lahat ng pagsusumikap ko sa nakalipas na 20 taon." Huminga ng malalim si Chuck, naging malamig ang boses niya. "Sige, lahat, umatras ka agad." Ang mga reporter, na handang makipagpanayam kay Marshall at sa iba pa, ay tumigil at bumalik kay Chuck. "Mr. Jean, hindi na ba tayo nag-i-interview?" Tumango si Chuck. Bumalik ka agad sa itinalagang safety zone sa istasyon ng pulisya.
Ibinalita lang sa akin ng station manager na magsisimula na ang anti-terrorism military operation. May iba pa tayong gawain ngayon. The topic is shifting. We're going to expose the Ferences illegal activities instead. Natigilan si Luna nang marinig niya ito, dahan-daang lumingon. Shock, anong ibig mong sabihin? Tama ba ang narinig ko? Magsusumbong ka tungkol sa mga Feren. Hindi ka ba nandito para tulungan akong harapin sina Marshall at Vera? Anong nangyayari? Naging seryoso ang ekspresyon ni Chuck. MS Shaw, pasensya na, pero may isa pa akong mahalagang assignment. Kailangan ko nang umalis. Wala akong oras para tulungan ka. Natigilan si Luna. Shock, anong ibig mong sabihin? Kanina lang, nangako ka sa akin na haharapin mo ang mga taong nang-aapi sa akin. Ngayon sinasabi mo sa akin na wala kang maitutulong. At ngayon, ay report mo ang mga ilegal na gawain ng mga Feren. Kanino ka panig? Dumilim ang mukha ni Chuck. Luna, kailan ko ba sinabing tutulungan kita sa pakikitungo sa kahit sino? Tinisang profesional sa media, at mayroon akong etika sa pamamahayag. Bilang isang mamamahayag, kailangan kong manindigan sa panig ng katarungan, maglingkod sa lipunan, at itaguyod ang panlipunang pag-unlad. Ang pangunahing halaga ng pamamahayag ay ilantad ang kasamaan at itaguyod ang kabutihan. Hindi ako ang iyong personal na bodyguard o tagapagpatupad. Ang aming istasyon ay hindi hinahabol ang sinuman dahil lang sa sinabi mo. May mga departamentong hahawak sa isyu mo. Hindi ito maintindihan ni Luna. Ang lalaking nakilala niya bilang first love niya, si Chuck, na naging magiliw sa kanilang muling pagkikita noong nakaraang taon. Biglang nakaramdam na parang estranghero sa kanya. Kabanata 464 ang pagkakanulo at ang presyo ng kapangyarihan. Naalala niya ang reunion noong nakaraang taon. Nang makita siya ni Chuck pagkatapos ng mga taon na walang pakikipag-ugnayan, parang isang siglong pananabik ang naabutan niya, at ang apoy ng pagnanasa ay nag-alab ng matindi. Halos hindi sila mapaghihiwalay sa buong reunion, na parang pandikit sa isa't isa. Sa bandang huli, nag-book sila ng kwarto sa isang hotel at nagkasama sila ng 3 buong araw at gabi. Hay spent those days catching up on almost 2 decades of separation, reminiscing about old times until the night grew deep. Habang nasa kama, hinawakan siya ni Chuck at sinabi sa kanya na sa lahat ng mga taon na nagkahiwalay sila, walang ibang mahalaga sa kanya maliban sa kanya, si Luna, kahit ang kanyang kasalukuyang asawa. Ang kanyang matatamis na salita ay nagpakilos kay Luna, manhid sa loob ng maraming taon, na nagparamdam sa kanya na muli siyang 16 o 17 taong gulang na batang babae. Nagpapasalamat siya na binigyan sila ng tadhana ng pangalawang pagkakataon pagkatapos ng mga taon ng paghihiwalay. Nangako sila sa isa't isa na pananatilihin nilang pribado ang mga bagay-bagay at magsasama habang buhay upang hindi makasakit ng kani-kanilang pamilya at mga imahe sa lipunan. Ngunit ngayon, ang nakatayo sa harap niya ay isang ganap na kakaibang Chuck. Ang kanyang kilos ay nakakatakot, walang puso. Kahit linggo-linggo kapag magkasama sila, sa marubdob nilang pagtatagpo, na pag-usapan niyang iwanan ang lahat para tumakas kasama nito, iwanan ang asawa, at muling ibalik ang magandang pag-ibig na minsang pinagsaluhan nila noong kabataan nila. Kaya ano ito ngayon? Kung ito ay totoo, sino sa mundong ito ang maaari niyang pagkatiwalaan? Si Luna, na frustrated, ay nagsabi, Chuck, nagbibiro ka ba sa akin? Noong isang gabi na nasa hotel tayo, nanumpa kang magiging mabuti ka sa akin magpakailanman at hinding-hindi tayo maghihiwalay. Anong ibig mong sabihin? Tinatalikuran mo na ba ako sa professional ethics mo ngayon? Nagpanik si Chuck. Luna, stop spouting nonsense. Wala naman akong sinabing magkasama tayo sa isang hotel. I never promised to run away with you. Iyon ay mga bagay lang na ini-imagine mo. Tignan mo, ilang taon ka na ba? At love pa rin ang sinasabi mo. Hindi ka ba nahihiya na magsabi ng ganyan? Ikaw, isang babaeng may asawa, nagsasalita ng ganyan, hindi ka ba nahihiya? Ngayon, naintindihan na ni Luna. Sa simula pa lang, pinaglalaruan na siya ni Chuck. Damn, how shameless. Chuck, you're nothing but a hypocrite.
Anong sabi mo sa reunion last year? Sinabi mo sa akin na ang pagkawala sa akin sa taong iyon ay parang pagkawala ng pinakadakilang pag-ibig sa buong buhay na ito. Sabi mo, noong nagkita tayong muli pagkatapos ng maraming taon, binigyan tayo ng Diyos ng kapalaran. I was moved. I believed you. Binigyan pa kita ng 30 million para gumawa ng show. The asterisk manim it, I actually believed you'll shock, I can't believe na nagtiwala ako sa'yo. Shock, bastard ka. Wala kang iba kundi sinungaling at torpe. Sa sandaling iyon, nakalimutan ng isang photographer mula sa istasyon ng TV na patayin ang kanyang kagamitan sa live streaming. Lahat ng mga salita sa pagitan nina Chuck at Luna ay na-broadcast ng live. Pagbalik sa istasyon, nakita ni Eden Leworthy, na nakikipag-coordinate sa mga mamamahayag, ang eksena at agad na sumigaw, "Shock!" Sinira niya ang reputasyon ng aming istasyon. Walang tigil na tumunog ang telepono sa opisina ng direktor. Galit na galit ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan, inutusan ang istasyon na sibakin si Chuck, at ang mga legal na departamento ay naghahanda para panagutin siya. Pilit na tinangka ni Ida na tawagan ang katulong ni Chuck ngunit hindi ito makalusot. Wala siyang choice kundi magmaneho papuntang Brookhaven Hotel para personal siyang tanggalin. Samantala, sa loob ng hotel, nginisya ni Chuck, "Luna, stop fooling yourself. Noon, iniwan kita dahil hindi ko kayang panindigan ang isang tulad mo. Palagi kang umaarte na parang ikaw ang binibini ng mga show na inaasikaso ako. I was so sick of you. Kaya nga ako umalis eh. Now that I have power, being with you is just a game. And you're too stupid to realize it." Namumula ang mukha ni Luna sa galit. "Shock, bastard ka. Teka lang. Hindi ka hahayaang mamuhay ng mapayapa ang mga Ferren at ang mga show. Sa tingin mo ngayong chief director ka na sa provincial station, mapahiya at pahirapan mo ako. Maaari kang durugan ng mga Ferren at ng mga show sa isang snap ng kanilang mga daliri. Shock, huwag mong kakalimutan ang mundong ito ay laging nagsisilbi ng pera. Kaya kitang durugan ng sapat na pera. Sa tingin mo kaya mo akong tretuhin ng ganito pagkatapos kong maging sincere. Ang pangit mo inside and out. Pagkatapos ng gabing ito, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng mga Ferren at ng mga show para sirain ka." Ngumisi si Chuck. "Luna, sa tingin mo ba may kinabukasan ka pa pagkatapos nito? Alam mo ba kung sino ang ikinagalit mo?" Napasulyap siya kay Marshall na nanginginig sa sulok. "Nasaktan mo ang isang general. Gaano man kalakas ang mga Ferren o ang mga show, kung iniinsulto nila ang isang general, hinihiling nilang mawala ang kanilang mga ulo. Lumabas ka." Tinabi niya si Luna at nagmamadaling lumapit kay Marshall. "Hello, General Marshall, ako si Chuck Jean, Chief Director ng Legal Affairs Segment sa Provincial Station. Hindi ko alam na nandito ka kanina, saludo ako sayo. Niloko ako ng babaeng ito, at sinabi niyang may mga masasamang tao na nang-aapi sa kanya, kaya pumunta ako dito." Kabanata 465 ang galit ng lobo. Dumagundong ang dagandong ng mga makina sa kalangitan. 10 military helicopter ang mabilis na bumaba sa mga rooftop ng Brookhaven Hotel. Mula sa mga helicopter, bumagsak ang 60 piling miyembro ng koponan ng Warwolf Special Forces, mabilis na bumuo ng 6 na koponan sa lupa. Sa loob ng 1 minuto, ang 60 mga sundalo ng espesyal na puwersa ay nakaayos sa perpektong porma sayon, tumatakbo patungo sa hotel. Ang kalye sa labas ng Brookhaven Hotel ay umalingaw sa combat boots na sabay-sabay na nagmamarcha. Nanguna sa pagsingil sina Silas at Freya mula sa Warwolf Special Forces. Magulat kay Mr. Ortega, lahat ng 60 elite na sundalo ng pangkat ng Warwolf Special Forces ay natipon. Nagulat ang isa sa kanila. Mula sa pagtanggap ng order hanggang sa pag-assemble at pag-abot sa destinasyon, umabot ng 9.5 minuto, "Please give your command, Mr. Ortega." Sa loob ng hotel, hinihingal ang lahat sa takot. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kahusay at kahangahangang pagpapakita. Maging ang 100 o higit pang mga tulisan sa ilalim ng utos ni Scott ay natigilan.
Ang mga ito ay mga kriminal na nakagawa ng pagpatay at nagsilbi ng oras, ngunit ang paningin sa harap nila ay nag-iwan sa kanila na mahina sa tuhod. Hindi kailanman sumagi sa isip nila na ngayon, haharapin nila ang gayong nakakatakot na puwersa ng mga espesyal na sundalo. Si Marshall, na nagtipon sa kanila dito, ay malinaw na nilayo na makipagsagupaan sila sa mga napakahusay na sundalong ito. Sa sandaling ito, parehong Desmond at Cesar ay lubos na nabigla. Si Marshall talaga ang punong instructor ng Werewolf Special Forces. Si Scott, na nakahiga sa sahig, ay nakaramdam ng panghihinayang sa kanya. Sinaktan niya ang isang maimpluwensyang figure. Alam na niya ngayon na mapapahamak ang mga Farren. Maswerte siyang makakaligtas dito. Naguguluhan si Sarala. Tiningnan niya ang matayog na figure ni Marshall sa ilalim ng mga ilaw, hindi maintindihan kung paano siya biglang naging punong tagapagturo ng Elite Werewolf Special Forces at sa ranggo ng isang general. Nang makita si Marshall na nakatayo sa harap ng 60 mabangis na sundalo, na naglalabas ng makapangyarihang aura, na blanko ang kanyang isip. Talaga bang nangyayari ito? Sa sandaling iyon, gumapang si Scott sa paanan ni Marshall, nagmamakaawa, Mr. Ortega, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi pinansin ni Marshall ang mga pakiusap ni Scott at tumahol, lahat ng Werewolf Special Forces, makinig ka. Smash ang lahat ng pasilidad sa 5 palapag ng hotel na ito sa loob ng 5 minuto. Naiintindihan. Umalangaw-ngaw sa buong hotel ang dagandong ng mga sundalong espesyal na puwersa. Natigilan si Scott. Ang mga pasilidad sa hotel na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong sa pagpapatayo niya. Iniutos talaga ni Marshall na sirain ang lahat sa mga live na minuto. Desperado, gumapang muli si Scott kay Marshall, nakikiusap, Mr. Ortega, pakiusap, huwag mong sirain ang aking hotel. Biglang idiniin ni Ernest, na may hawak na assault rifle, ang bar aisle sa ulo ni Scott. Umalis ka. Ipapatupad natin ang disiplina sa larangan ng digmaan kung maglakas loob kang banta muli sa commander. Malamig ang boses ni Ernest, at nanginginig ang mga binti ni Scott sa takot. Kahit na nakapatay na noon si Scott, ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Ernest at sa iba pang sinanay Eagers ay sapat na upang magpadala ng ginaw sa kanyang gulugod. Sa pangunguna nina Silas at Freya, si Ernest at iba pa ay nagsimulang magsagawa ng utos. Ang dating marangyang Brookhaven Hotel ay nasira sa wala pang 5 minuto. Ang mga tunog ng nawasak na salamin, nababasag na mga kasangkapan, at mga natitingkad na kahoy ay yumanig sa lahat. Ang daang o higit pang mga thug sa ilalim ni Scott ay nanginginig habang pinapanood nila ang mga espesyal na puwersa na sirain ang loob ng hotel. Napagtanto nila na ang mga sundalong ito ay mas malupit kaysa sa naisip nila. Nang matapos ang pagkawasak, muling nagtipon ang mga sundalo sa lobby. Magulat, General, natapos na ng lahat ng pangkat ang gawain. Mangyaring magbigay ng karagdagang tagubilin. Nagulat ang isa sa mga sundalo. Itinuro ni Marshall ang mga tulisan, na bawat isa sa kanila ay may hawak na kutsilyo, pamalo, o baril. Ito ay mga mapanganib na kriminal na nagdulot ng kalituhan sa lipunan, aniya. Nakatanggap ako ng katalinuhan na ang bawat isa sa kanila ay may pananagutan sa maraming pagpaslang. Ang kriminal na grupong ito ay gumawa ng mga gawaing panununog, pangangikil, pangangalakal ng mga babae at bata, at maging ang pakikitungo sa mga armas at droga. Ngayon, inuutusan ko kayong isali ang 2 beses na mas maraming kriminal na ito sa kamay na labanan. Ito ay isang pagsubok para sa mga espesyal na puwersa. Ikaw ay mapapatalsik sa Werewolf Special Forces kung ikaw ay matalo. Start now. You have 5 minutes to resolve this. Sa isang iglap, ang 60 miyembro ng Werewolf Special Forces ay umatake tulad ng mga lobo sa gitna ng mga tupa. Paglulunsad ng isang mabangis, tulad ng bagyo na pag-atake sa mga kriminal. Napuno ang hotel ng mga tunog ng suntok at sipa na sinabayan pa ng hiyawan ng mga tulisan. Kabanata 466 na ganap na walang kabuluhan.
Napuno ng malupit na pambubugbog ang engranding lobby ng hotel, bawat suntok ay dumarating ng may kakilakilabot na tindi. Ang daan-daang miyembro ng gang ni Scott ay walang kalaban-laban para sa pangkat ng werewolf, na hindi nakapaglagay ng kahit na mahinang pagtutol. Karaniwan, ang mga masasamang ito ay natutuwa sa pananakot at pagpapahirap sa publiko, ngunit ngayon sila ay pinaghiwa-hiwalay. Ang paningin ng kanyang mga tauhan ay nakahandusay sa sahig at ang dating elegant na Brookhaven Hotel ay nasira at naiwan si Scott na nanginginig sa kanyang mga tuhod. Tumingin-tingin siya sa paligid, nag-alab siya sa galit, na gustong sibakin si Lincoln. Sa lahat ng kababaihan sa mundo, kinailangan ni Lincoln na puntahan ang kasintahan ng isang makapangyarihang figure, halos isang death wish. Napaluha si Scott. 20 taon ng dugo, pawis, at dignidad ang nagtayo ng kanyang imperyo, at lahat ng ito ay dumudulas. Hindi niya ito matanggap. Tumibok ang kanyang puso, at tumingin si Scott kay Marshall, na nakatayo sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw ng hotel na may mukha na kasing lamig ng bato. Si Marshall ay higit pa sa isang lalaki. Siya ay isang nakakatakot na demonyo. Si Scott ay palaging itinuturing ang kanyang sarili na walang awa, ngunit siya ay walang halaga kumpara kay Marshall. Sinumpa niya si Lincoln dahil sa pag-udyok nitong tagapagbalita ng kapahamakan. Kung hindi agad napawi ang galit ni Marshall, tapos na ang mga Farren. Sa mahigit 2 dekada, hindi kailanman naramdaman ni Scott ang sobrang desperado. Si Luna naman ay manhid. Ito ay hindi maarak na isang bagay na nakagawian ay sumabog sa bangungot na ito. Sa paglipas ng mga taon, sinira ni Lincoln ang hindi mabilang na kabataang babae, mga mag-aaral sa kolehiyo, artista, maging ang mga babaeng empleyado. Ang ilan, na wala ng lilingan, ay nagbuwis ng sariling buhay, tumalon mula sa mga gusali o naglaslas ng kanilang mga palso. At sa bawat pagkakataon, madali itong tinakpan ni Luna. Kadalasan, hindi na niya kailangang gumastos ng pera. Maaari niyang pukawin ang kaunting opinyon ng publiko o magpadala si Scott ng mga tawag upang takutin ng sinumang babae na nang ahas na akusahan ang mga Farren, na iniwan silang nawasak habang siya at si Scott ay lumayo ng hindi nagalaw. Ngunit ngayon, ang bawat pakikipag-ugnayan na kanyang naabot ay naglaho. Sa sandaling narinig nila na may kinalaman ito sa Brookhaven Hotel, pinatay nila ang kanilang mga telepono o sinabing nasa labas sila ng bansa. Isang deputy director ng Provincial Police Department, si Samuel Harrington, ang dumating saglit para lang dumistansya kay Luna sa sandaling makita niya si Marshall. Maging ang matandang kasintahan na si Chuck Jean, na sa tingin niya'y maasahan niya, ay tumalikod sa kanya nang hindi nagdalawang isip. Ang lahat ng di umano'y hindi masisira na mga koneksyon at katapatan ay gumuho sa isang iglap, na nagpapatunay na lubos na walang halaga. Ang mga batang reporter mula sa Brookhaven TV ay natigilan sa eksenang lumalabas sa kanilang harapan. Sa kabila ng kanilang takot, nakaramdam sila ng kasiyahan. Bilang mga reporter ng Brookhaven, alam na alam nila ang reputasyon ni Marco at ng mga Farren. Alam ng lahat sa kabisera ng P. Marshall siya na sila ay mga tirano. Sa loob ng mahigit isang dekada, pinagtagpi ng mga Farren ang kanilang mga koneksyon sa pangitaas na crust, pananakot sa mga negosyo, pag-atake sa kababaihan, pagpapautang ng ilegal, at pagbebenta pa ng droga sa mga nightclub kumikilos ng walang parusa. Kahit ang Provincial Police Department ay hindi pa nahawakan ng mga Farren, pero ngayon, itong batang general ay nagdala sa kanila sa hustisya. Ito ay isang kapanapanabik at makapangyarihang anti-terorismo at anti-gang operasyon. Nahuli sa pagkabigla at kasabikan, may nakalimutang eye-off ang isang live streaming device, na nagbo-broadcast ng buong eksena sa Brookhaven Hotel sa publiko. Noong una, inakala ng mga residente ng kabisera ng P. Marshall siya na isa itong drama sa TV o ilang itinanghal na kaganapan ng isang istasyon ng balita. Ngunit sa lalong madaling panahon, natanto nila na ito ay totoo. Sumabog ang mga tagay sa buong lungsod. Ang mga taong nagdusa sa kamay ng mga Farren, na nakakita ng kanilang mga pamilya na nawasak, ay nagpakalat ng balita sa pagdiriwang. Binaha ng publiko ang social media, pinalakpakan ang pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan.
Sa madaling panahon, nanguna ang balitang ito sa mga trending charts sa bawat pangunahing network platform. Ang matagal ng banta ng kabisera ng P. Marshall siya ay sa wakas ay natugunan ng kapalaran nito. Pagkatapos lamang ng 4.5 minuto, bumagsak ang katahimikan sa Grand Entrance Hall ng Brookhaven Hotel, na ngayon ay kasing seri bilang isang eksena mula sa impyerno. Mag-ulat. Instructor Ortega, lahat ng 60 sundalo ng Warwolf Special Forces ay nakumpleto ang misyon. Ang bawat miyembro ng koponan ay nakapasa sa pagsasanay na ito. Kumpleto ang pag-uulat, naghihintay ng mga tagubilin. Pinamunuan ni Silas ang 60 opisyal ng Warwolf, na nakahanay sa katumpakan ng militar sa harap ni Marshall. Sa labas ng pasukan ng hotel, 2 jeep ng militar ang sumakay sa driveway. Pumasok sina Jack, Xavier, at Wilson sa engranding bulwagan ng Brookhaven Hotel, na nasa gilid ng 4 na koronel at 2 tenyente koronel para sa seguridad. Kasama nila ang direktor ng Departamento ng Pulisya ng P. Marshall siya na si Taylor Bateson, direktor ng Brookhaven TV na si Edon Leworthy, at iba pang mga pinuno ng pamahalaang panlalawigan. Lumapit sina Jack, Xavier, at Wilson kay Marshall at nagpalitan ng sulot. Humakbang si Xavier, nakipagkamay kay Marshall. Ang General Ortega, Lieutenant General Baxter ng Special Operations Military Region Command Headquarters ay nagpapadala ng kanyang pinakamataas na papuri para sa anti-terror na operasyong pang-emergency na ito. Ang Sevenfold Crest Rescue Mission at ang operasyon ngayon ng Brookhaven Hotel ay nagpalakas sa pagkakaisa ng buong Warwolf Special Forces tulad ng dati. Inalis din nito ang matagal ng banta sa mga mamamayan ng kabisera ng P. Marshall siya. Ang misyong ito ay lubos na pinupuri ng pamahalaang panlalawigan at ng mga mamamayan. Lumingon si Xavier kay Taylor at sinenyasan si Marshall. Payagan ako ni Taylor na ipakilala si General Rob Ortega, ang punong instruktor ng Warwolf Special Forces. Agad na humakbang si Taylor, nakatayo sa atensyon at sumaludo kay Marshall. Nakakatuwang makita ang isang general na kasing bata mo, General Ortega. Ako mismo ang nagsimula sa mga espesyal na operasyon, at ang panunood sa iyong koponan ngayon ay umabot sa akin ng 30 taon. Matagal na kaming may planong supulan ang mga kriminal na puwersang ito sa aming P. Marshall siya. Sa pagkakataong ito, napakalaking tulong mo sa amin. Sa ngalan ng Departamento ng Pulisya ng P. Marshall siya, iniaalay ko ang aking taos-pusong paggalang kay General Ortega at sa lahat. Mga miyembro ng Warwolf. Sa pamamagitan nito, naghatid si Taylor ng isang solemn na saludo kay Marshall at sa 60 Warwolf na mga opisyal, na pinarangalan ang kanilang pambihirang tagumpay. Kabanata 467 Make Me Regret It. Nang matapos si Taylor sa pagsaludo, nakatanggap siya ng tawag mula sa Provincial Police Department. Ipinaalam nila sa kanya na maraming residente ang nagtipon-tipon sa harap ng gusali ng departamento, na may hawak na mga banner na nagpapasalamat sa pulisya at militar para sa kanilang serbisyo at buong puwersang nagdiriwang. Agad na napagtanto ni Taylor na ito ay salamat sa live na broadcast, na nagpakita ng eksena sa mga tao ng kabisera ng P. Marshall siya. Lumapit siya kay Edon at hinawakan ang kamay niya. Mr. Leworthy, ang iyong istasyon ay gumawa ng isang kamangha-manghang trabaho. Kailangan namin ng higit pang mga broadcast na tulad nito sa hinaharap. Kinilala rin ni Jamal Edgar, ang direktor ng Cultural Affairs Office, ang nangyari. Tinapik niya si Edon sa balikat. Edon, ito ay mahusay na trabaho. Ay highlight namin ang broadcast na ito bilang isang pagganap ng modelo. Ituloy mo. Ang Cultural Affairs Office ay nangangailangan ng mas maraming leader na tulad mo na may ganitong talento. Masiglang tumango si Edon. Salamat sa pagkilala. I'll keep working hard. Siya lang ang nakakaalam na hindi niya pinlano ang broadcast na ito. Pagkatapos ng nakaraang live na segment tungkol kay Chuck, sinaway siya ni Jamal. Nagmamadali siyang pumunta ngayong gabi upang ihinto ang live feed lamang para matisod ang hindi inaasahang tagumpay na ito. Bumaling sa mga batang reporter na nakatalaga sa live feed equipment, tanong ni Edon. Sino ang may pananagutan sa broadcast ngayong gabi?
Isang photographer sa edad na 30s ang biglang napagtanto na tumatakbo pa rin ang kanyang kagamitan at mabilis na pinatay ito. Sorry, sir. Na-overwhelm ako sa eksena dito kaya nakalimutan kong I shut down. Nagkamali ako. Tumawa si Eden, ikaw kasi. Nagpakilala ang lalaki, na sinusubukang mabawasan ang tensyon. G. Mayroon akong 2 anak sa bahay, at ang aking asawa ay naghihintay ng pangatlo. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Mahal ang pag-aaral ng aking mga anak, at ang kanilang lingguhang pagtuturo lamang ay nagkakahalaga ng mga $4,000. May sangla rin ako, at pareho kaming umaasa sa amin ng mga magulang ng asawa ko. Kung matanggal ako sa trabaho, mawawala lahat ng kita. Please, forgive this mistake. I'll do whatever you ask. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Craig. Komplikado ang ekspresyon ni Eden, at nang makita ito ni Craig, napatili siya at napaluhod. Mabilis siyang hinayla ni Eden. Teka, bakit kita tatanggalin? Ngayong gabi, may ginawa ka talagang kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng pagbo-broadcast nitong nakaka-inspirasyong anti-terrorism operation, nakakuha ka ng malaking reward mula sa istasyon. Magaling ang ginawa mo. Ang istasyong ito ay nangangailangan ng mga mamamahayag na katulad mo na nakakaunawa sa timing at nagpo-protekta sa public justice. Remember, ikaw ay isa sa aming pinaka-edukado at bihasang mga reporter. Sa loob ng 10 taon, dapat ay nakahanap ka na kami ng bagong tungkulin, ngunit walang pambungad. Simula ngayon, ikaw na ang executive director ng aming legal affairs show. Ang sweldo ng posisyon ay dapat comfortable na sumasagot sa mga gastos ng iyong pamilya. Ano? Ms. Executive Director. Natigilan si Craig. 10 taon na siyang nagtrabaho sa posisyong ito bilang cameraman mula nang pumasok siya sa istasyon. Ang mga kasamahan na sumali sa kanya ay lumipat lahat sa mga pinuno ng departamento, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataon sa pag-promote. Tinapik ni Eden ang balikat niya. Totoo. Ipapa-issue ko kaagad sa opisina ang iyong transfer letter. Simula ngayong buwan, ang sweldo at benepisyo mo ay susunod sa mga pamantayan ng executive director. Tapos tinuro ni Eden si Chuck na nakadapa pa rin sa lupa. Chuck, dismiss ka na. Nire-review ng oversight team ng Cultural Affairs Office ang iyong mga record. Ngayong gabi, magre-report ka sa kanila at magbibigay ng buong account ng iyong maling pag-uugali. Mabilis na tumutol si Chuck, Mr. Leworthy, this is all a setup. Kino-frame ako ng hamak na babaeng iyon, ako ay inosente. Enough. Pwede mo namang ipaliwanag ang sarili mo sa kanila. Alam ni Chuck na tapos na ito para sa kanya. Galit na tinuro niya si Luna at sumigaw, kawawang babae ka. Kasalanan mo lahat ito. Tumahimik ka. Agad namang kinaladkad ng 2 opisyal si Chuck palabas. Iminuwestro ni Xavier ang nasirang eksena. Mr. Bateson, nasa kamay mo na. Nagbigay si Taylor ng military salute at sinabing, salamat sa mga mandirigman ng Werewolf. Sisiguraduhin kong matutugunan ng maayos ang mga kriminal na ito, at ibibigay ko sa mga tao sa kabisera ng P-Marshal siya ang hustisyang nararapat sa kanila. Nagsimulang i-escort ng pulis sina Lincoln, Luna, Sarah, at ang iba papalabas. Nang madaanan nila si Marshall, sumigaw si Lincoln, Marshall. Maaaring masira ang mga Ferren, ngunit nakagawa ako ng mga koneksyon sa kabisera ng P-Marshal siya at Brighton sa loob ng 20 taon. Maaari akong pumasok saglit, ngunit malapit na akong lumabas. At kapag ako na, maghihiganti ako. Matapos makitungo kina Samuel at Chuck, ibinabahagi na ngayon ni Luna ang parehong pagkamuhi kay Lincoln. Umiyak siya. Lincoln, mali ako. Pamilya pa rin tayo. Kapag natapos na ito, gagamitin ko ang lahat ng dating koneksyon ng tatay ko para pagsisihan ito ni Marshall. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lobby ng Brookhaven Hotel. Dahan-daang tumalikod si Marshall, kinuha ang tuwalya na iniabot sa kanya ni Mark, at pinunasan ang kanyang mga kamay. Make me regret it. Kayong dalawa. Natigilan si Luna, saka humagalpak ng tawa. Ikaw na walang karanasan na bata. Alam mo ba kung paano mo nagawa ang umabot sa puntong ito? Ang dami mong hindi maintindihan.
Ang mga taong kilala namin ni Lincoln ay sapat na makapangyarihan para durugan ka ng madali. Sa totoo lang, hindi mo alam kung saan ka kumukuha ng kumpiyansa para patuloy akong guluhin, sabi ni Marshall, at tinapon ang tuwalya na may malamig na ngiti. Lahat kayo walang kwenta. Since that's the case, baka mamatay ka na rin. Tapos na siyang magsalita, may panginginig sa ilalim ng paa ni Marshall. Biglang umagos ang dugo mula sa mata, tenga, ilong, at bibig ni na Lincoln at Luna. Ano? Anong nangyayari? Hingal ng mga nasa malapit. Kabanata 468 ang malaking larawan. Pagkatapos ng nakakatakot na mga kaganapan, isang nakamamatay na katahimikan ang bomb alot sa Brookhaven Hotel. Ang apat na opisyal na may hawak na Luna at Lincoln ay nabigla ng hindi masabi. Ilang sandali lang ay naging maayos na ang dalawang sospek. Ngayon, ang dugo ay tumutulo mula sa kanilang mga mata, tainga, ilong, at bibig. Namatay sila sa isang iglap. Itinaas ni Jack ang kanyang makapal na kilay, na sumulyap kay Marshall, na nakatayo sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng lobby. Ay kalmado, parang hangin ang presensya na tila nagniningning ng isang mapanganib, hindi mahawak ang aura. Melody ni kamatayan. Ito ang pangalawang pagkakataon na nasaksihan ni Jack ang nakakatakot na pamamaraan na ito sa pagkilos. Natitiyak niyang ang biglaang pagkamatay ni na Lincoln at Luna ay nakatali sa mahinang pagyanig sa ilalim ng mga paa ni Marshall. Ilang sandali pa, kinumpirma ng police forensic team ang pagkamatay ni na Lincoln at Luna. Dalawang reporter sa Brookhaven TV ang sumugod, sabik na makuha ang nagbabagang balita. Nagulat si Taylor, agad na hamarang sa kanilang dinadaanan. Everyone, back up, the suspects died. Of sudden cardiac arrest. Alisin agad ang mga bangkay. Ang mga mamamahayag, na hindi napigilan, ay bumaling kay Idan, umaasang mabalitaan ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Mabilis silang itinabi ni Idan. Kahit ang mga profesional na hangganan ay may mga limitasyon. Mukhang naguguluhan si Craig. Mr. Leworthy, namatay sila sa kakaibang mga pangyayari. Hindi ba trabaho natin ang mag-imbestiga? Maaaring ito ay. Pinutol siya ni Idan, sumulyap kay Marshall bago hinayla si Craig at ang mga reporter sa tabi. Craig, papasok ka na sa tungkulin bilang executive director. Panahon na para pag-isipang mabuti kung ano iyon. Jeans. Ang bawat resulta ay may mga dahilan. Upang gumawa ng mabuting gawain, kailangan mo munang matutunan kung paano mag-navigate sa mundong ito. Unawain ang sining ng paghawak ng mga tao at sitwasyon. Ang mundong ito ay hindi lamang itim at puti. Ito ay hindi lamang tama at mali. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalam sa mga matibay na ideya ng tama at mali maaari mong makita ang katotohanan sa mga bagay. Natarante si Craig. Walang tama at mali sa mundong ito. Mr. Leworthy, the more you say, the less I understand. Napabuntong hininga si Idan habang nakatingin sa maalab ngunit naguguluhang mukha ni Craig. Marahil ay may dahilan kung bakit hindi na-promote ang mataas na edukadong lalaking ito sa loob ng 10 taon. Let me ask you this: do Lincoln and his wife deserve what happened to them? Tumango si Craig. Base sa kanilang mga aksyon, karapat-dapat silang parusahan. Ngunit iyon ay para sa batas na magpasya. Napangiti si Idan. At sa tingin mo, may kahulugan ba ang kamatayang tulad nito? Umiling siya. Tandaan mo ito, Craig, only by letting go of the notions of right and wrong you can see the bigger picture. Otherwise, you'll never find true success in life. Ang isang tao ay nangangailangan ng mga prinsipyo, ngunit din ng kakayahang umangkop. Huwag masyadong matigas ang ulo. Kumunot ang noo ni Craig. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Idan. Bulong niya sa sarili, iniisip kung may mali ba talaga siyang naintindihan. Sa sobrang takot ni Sarah sa kanyang nasaksihan ay bumagsak siya sa sahig, tumangging tumayo sa kabila ng dalawang opisyal na sinusubukang tulungan siyang makatayo. Gumapang papunta kay Vera, humagulgol siya, Vera, we're best friends. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nagkamali lang ako sa isang sandali ng kalituhan. Please, forgive me once. We're close, we're classmates, everything was Lincoln's fault,
That scumbag. He cheated me to help him get to you, even teach me how to drug you. Alam kong mali ako ngayon. Vera, I know you're kind-hearted. Patawarin mo ako, I promise na magiging loyal ako sa iyo simula ngayon. Malamig na tawa ni Vera. Sarah, sa tingin mo ba nandito ang kabaitan ko para lang year-okan mo? We're best friends, close classmates, so ganito ba talaga ang pakikitungo mo sa akin? Kung pinatawad kita ngayon, ako na ang tanga. Ang kabaitan ko ay hindi para samantalahin ng mga tulad mo. Pero huwag kang mag-alala, mula ngayon, sisiguraduhin kong aalagaan ka ng mabuti. Kapag nakalabas ka sa kulungan, isasantabi ko ang bahagi ng aking pundasyon para kumuha ng mga tao partikular na para sirain ang iyong buhay. Sisiguraduhin kong mas gugustuhin mong mamatay kaysa mabuhay. Ito ang kabayaran sa pagtataksil. Ako. Sarah, sana mabuhay ka ng mahabang buhay para lang matikman mo ang reg along inilalaan ko para sa iyo. Kung ang isang backstabber na tulad mo ay makakatakas sa lahat, kung gayon walang hustisya sa mundo. Dahil sa kawalan ng pag-asa, bumagsak si Sarah sa sahig habang kinakaladkad siya ng mga opisyal palabas ng lobby ng hotel. Napatingin si Marshall sa nagyayelong ekspresyon ni Vera at nakataas ang isang kilay. Mukhang lumaki ka na. Napaawang ang labi ni Vera bago ngumiti. Marshall, nakakainis ka. Hindi mo ba ako hahayaang ituloy ko pa ang kilos ko? Hahaha. Di asterisk man. Tumawa si Marshall, umiling-iling sa maliwanag at masayang ngiti ni Vera. Hindi siya nakaimik. Anuman ang sitwasyon, lagi siyang makakahanap ng dahilan para maging masaya. General Ortega, kailan ka ba magkakaroon ng oras? Gusto ka naming imbitahan na maghapunan sa Kapitolyo ng P. Marshall siya, sabi ni Desmond at Cesar habang papalapit silang kinakabahan. Tinaasan ni Marshall ng kilay si Desmond, no need for dinner, but there's something I need you to do. Nanigas si Desmond. Mr. Ortega, sabihin mo lang. Kahit anong gawin ko, ibibigay ko ang lahat. Okay, no need to go overboard. Tumigil si Marshall. Simula ngayon, kukunin mo na ang lahat ng negosyo ng mga Ferren sa kabisera ng P. Marshall siya at sa ibang bansa. Napatingin siya kay Taylor. Mr. Bateson, I'm arranging for Osborne Group to manage the Ferrens business. What do you think? Mabilis na sumagot si Taylor, General Ortega, ang kaayusan na iyon ay perpekto. Sa ganitong paraan, ang ekonomiya ng ating lalawigan ay hindi masyadong maaabala. Ang Osborne Group ay isang natatanging lokal na kumpanya, at ang pagkuha sa kanila sa pagpapatakbo ng mga Ferren ay isang mahusay na akma. Mr. Osborne, umaasa ako sa iyo na hawakan ito. Maghanda para sa paglipat bukas ng umaga. Kabanata 469 na Red Carpet. Tuwang-tuwa si Desmond. Halos hindi siya makapaniwala na ipinagkatiwala sa kanya ni Marshall ang Ferren na nagkakahalaga ng ilang bilyon. Para itong swerteng diretsyong bumabagsak mula sa langit. Napaluha ang mga mata ni General Ortega Desmond. Mr. Ortega, paano ako magpapasalamat? Desmond, tandaan mo ito, kung naisip mo man na maglaro ng anumang mga trick, hindi ako magdadalawang isip na lipulin ang iyong buong pamilya. Nanginginig si Desmond. Mr. Ortega, I swear I'll serve you faithfully for the rest of my life. Hinding-hindi ako magtataksil. Ikaw. Pagkatapos, may pumasok sa isip niya, at nilingon niya si Vera na nakatayo sa tabi ni Marshall. Ms. Silva, mula ngayon, bawat solong produkto mula sa linya ng medikal na kagamitan ng Silva Group ay ipapamahagi sa pamamagitan ng dating network ng pagbebenta ng Ferrens. Personal kong titiyakin ito. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ihinto ang lahat ng operasyon ng Osborne, sisiguraduhin kong makakarating ang iyong mga produkto hindi lang sa Oriente kundi sa buong mundo. Hindi inaasahan ni Vera na pulalawakan ito ng negosyo ng kanyang yumaong ina. Hinawakan niya ang braso ni Marshall at bumulong, Marshall, salamat. Si Cesar, nanginginig pa rin matapos makitang patay sina Lincoln at Luna, ay humakbang pasulong at nauutol. Mr. Ortega, I swear hindi na ako konektado kay Luna. We broken all ties as siblings truly. Naiintindihan ko. Binigyan ni Marshall ng malamig na tingin si Cesar bago bumaling kay Desmond.
Siguraduhin mong ligtas na i-escort si MS Silva pabalik sa Harmonfield. Mabilis na sumagot si Desmond, Mr. Ortega, makatitiyak ka ang buong pangkat ng seguridad ng Osborne ay i-deploy para protektahan si MS Silva. Ngayong gabi, personal kong pangungunahan ng team hanggang si MS Silva ay ligtas sa Harmonfield. Kung may kahit isang pahiwatig ng kawalang kasiyahan mula kay MS Silva, gagawin ko ang buong responsibilidad. Marahang inalis ni Marshall ang kamay ni Vera sa braso niya. Bumalik ka sa Harmonfield. And don't handle these situations alone again. Kahit na kailangan, magdala ka ng pinagkakatiwalaang aide at ilang bodyguards. I'll head out now, Vera wanted to tell Marshall she wished to go back with him. Ngunit alam niyang hindi mananatili si Marshall sa Harmonfield magpakailanman. Habang pinapanood niya itong lumakad palabas ng lobby ng hotel, napapaligiran ng mga sundalo at matataas na opisyal na grom ng pamahalaang panlalawigan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga luha ng kaligayahan. Natitiyak niya na ang dakilang lalaking ito ang bayaning palagi niyang pinapangarap. Marshall, balang araw, lalapit ka sa akin ng may karangalan at pagmamalaki. Inilarawan niya ang sandaling iyon isang maliwanag, walang ulap na kalangitan, kasama si Marshall na nakasuot ng ginintoang baluti, na naglalatag ng pulang carpet hanggang sa nakikita ng mata para lamang sa kanya. Ha ha ha. Biglang tumawa si Vera sa naisip. Nagulat si Desmond sa tunog na halos bumigay ang kanyang mga paa. MS Silva, okay ka lang. Nawala sa panaginip si Vera, napagtantong nawala siya sa sarili saglit. Sinulyapan niya ang sobrang sabik na ekspresyon ni Desmond at malamig na sinabi, gusto ni Marshall na bumalik ako kaagad. Let's go. Siyempre, MS Silva. Isasama ko ang buong Osborne security team ng sabay-sabay. Kapag nakaalis na si General Ortega, ako mismo ang manggana sa escort sa Harmonfield. MS Silva, aayusin ko muna bukas ang mga medical equipment ng Silva Group sa sales network ng mga Ferren, sabi ni Desmond. Nagbigay ng malalamig na tango. Okay, Mr. Osborne, tandaan mo ang sinabi sa iyo ni Marshall. Kung iisipin mo man na ipagkanulo kami, ang Landers, Hamiltons, at ang kapalaran ng mga Ferren ay magiging iyo rin. Halos mabaluktot ang mga paa ni Desmond. Understood. I'll always remember Mr. Ortega's words. I know that all of. Sa ngalan. Ang mga ari-arian ng mga Ferren ay kay MS Silva. I'm only here to manage and run them on your Vera gave a chill smile. Buti naman naiintindihan mo. Lumabas ng hotel si Marshall at ang kanyang grupo. Si Samuel at ang asawang si Jasmine ay nagmamadaling sumalubong sa kanya. Magandang gabi, General Ortega. Huminto si Marshall, nagbigay ng bahagyang ngisi. Mrs. Harrington, hindi ba kayo magkaibigan ni Luna? Parehong tensyonado sina Samuel at Jasmine. Naiiling na umiling si Jasmine. General Ortega, hindi iyon ang kaso, hindi ko siya kilala. Tumawa ng mahina si Marshall ngunit hindi na tumugon pa kay Jasmine. Si Samuel, na pawis, ay mabilis na nagsabi, General Ortega, ang babaeng ito ay walang alam at tanga. Mangyaring huwag pansinin siya. Marshall, binigyan siya ng malamig na ngiti. Hindi ko siya pinapansin simula pa lang. Natigilan si Samuel, saka inabot ang isang kamay, umaasang makipagkamay kay Marshall. Huminto si Marshall, hinayaan siyang maghintay ng ilang sandali. Ang kamay ni Samuel ay nakabitin sa himpapawid, nanliligaw na awkward na umatras o kumapit. Ang buong sandali ay masakit na hindi komportable. Sa wakas, tumawa si Marshall at dahan-daang iniabot ang kanyang kamay. Lumiwanag ang mukha ni Samuel, sa pag-aakalang napatawad na siya ni Marshall. Ngunit nang magkamayan sila, isang matinding sakit ang bumalot sa palad ni Samuel. Namutla ang mukha ni Samuel sa sakit. Oops! Bahagyang tumawa si Marshall. Paumanhin, Mr. Harrington. Baka masyadong mahigpit ang pagkakahawak ko. Nataman ba ako? Ikaw? Mabilis na sumagot si Samuel, hindi, General Ortega, hindi naman. Tuwang-tuwa si Desmond. Halos hindi siya makapaniwala na ipinagkatiwala sa kanya ni Marshall ang mga ari-arian ng mga Ferren na nagkakahalaga ng ilang bilyon.
Ito ay tulad ng isang kapalaran na bumabagsak ng diretsyo mula sa langit. General Ortega. Puno ng luha ang mga mata ni Desmond. Mr. Ortega, paano ako magpapasalamat sa iyo? Desmond, tandaan mo ito, kung naisip mo man na maglaro ng anumang mga trick, hindi ako magdadalawang isip na lipulin ang iyong buong pamilya. Desmond shivered. Mr. Ortega, I swear I'll serve you faithfully for the rest of my life. I will never betray you. Then, a thought struck him, and he turned to Vera standing by Marshall's side. M.S. Silva, from today on, every single product from Silva Group's medical equipment line will be distributed through the Ference Former Sales Network. I'll see to it personally. Even if it means halting all Osborne operations, I'll make sure your products reach not just Oriente but the entire world. Vera hadn't expected her late mother's medical equipment business would expand this way. She looped her arm through Marshall, and whispered, Marshall, thank you. Cesar, still trembling after seeing Lincoln and Luna dead, stepped forward and stammered, Mr. Ortega, I swear, I'm no longer connected to Luna. We severed all ties as siblings truly. I understand. Marshall gave Cesar a cold glance before turning to Desmond. Make sure M.S. Silva is safely escorted back to Harmonfield. Desmond quickly replied, Mr. Ortega, rest assured the entire Osborne security team will be deployed to protect M.S. Silva. Tonight, I'll personally lead the team until M.S. Silva is safely in Harmonfield. If there's even a hint of dissatisfaction from M.S. Silva, I'll take full responsibility. Marshall gently removed Vera's hand from his arm. Get back to Harmonfield. And don't handle these situations alone again. Even if you must, bring a trusted aide and some bodyguards. I'll head out now. Vera wanted to tell Marshall she wished to go back with him. But she knew Marshall wouldn't stay Harmonfield forever. As she watched him walk out of the hotel lobby, surrounded by soldiers and high-ranking officials from the provincial government, her eyes shimmered with tears of happiness. She was certain that this great man was the hero she'd always dreamed of. Marshall, one day, you'll come to me with honor and pride. She pictured that moment, a bright, cloudless sky, with Marshall clad in golden armor, laying out a red carpet as far as the eye could see just for her. Ha ha ha. Vera suddenly burst into laughter at the thought. The sound startled Desmond so much that his legs nearly gave out. Vera snapped out of her daydream, realizing she'd lost herself for a moment. She glanced at Desmond's overly eager expression and said coolly, Marshall wants me back immediately. Let's go. Of course, M.S. Silva. I'll gather the entire Osborne security team at once. Once General Ortega has left, I'll personally lead the escort to Harmonfield. M.S. Silva, I'll arrange for Silva Group's medical equipment to be added to the Ference Sales Network first thing tomorrow, Desmond said. Tumango si Era. Okay. Mr. Osborne, tandaan mo ang sinabi sa iyo ni Marshall. Kung iisipin mo na ipagkanulo kami, ang Landers, ang Hamiltons, at ang kapalaran ng mga Ferren ay magiging iyo rin. Halos mabaluktot ang mga paa ni Desmond. Naiintindihan. Lagi kong tatandaan ang mga salita ni Mr. Ortega. Alam kong lahat ng ari-arian ng mga Ferren ay kay M.S. Silva. I'm only here to manage and run them on your behalf. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Vera. Buti naman naiintindihan mo. Lumabas ng hotel si Marshall at ang kanyang grupo. Si Samuel at ang asawang si Jasmine ay nagmamadaling sumalubong sa kanya. Magandang gabi, General Ortega. Huminto si Marshall, nagbigay ng bahagyang ngisi. Mrs. Harrington, hindi mo ba kaibigan si Luna? Parehong tensyonado sina Samuel at Jasmine. Naiiling na umiling si Jasmine. General Ortega, hindi ganoon. Hindi ko naman siya kilala. Tumawa ng mahina si Marshall ngunit hindi na tumugon pa kay Jasmine. Si Samuel, na pawis, ay mabilis na nagsabi, General Ortega,
ang babaeng ito ay walang alam at tanga. Mangyaring huwag pansinin siya. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall sa kanya. Hindi ko siya pinapansin simula pa lang. Natigilan si Samuel, saka inabot ang isang kamay, umaasang makipagkamay kay Marshall. Huminto si Marshall, hinayaan siyang maghintay ng ilang sandali. Nakabiti ng kamay ni Samuel sa himpapawid, masyadong awkward para umatras o kumapit. Ang buong sandali ay masakit na hindi komportable. Sa wakas, tumawa si Marshall at dahan-daang iniabot ang kanyang kamay. Lumiwanag ang mukha ni Samuel, sa pag-aakalang napatawad na siya ni Marshall. Ngunit nang magkamayan sila, isang matinding sakit ang bumalot sa palad ni Samuel. Namutla ang mukha ni Samuel sa sakit. Oops! Bahagyang tumawa si Marshall. Paumanhin, Mr. Harrington. Baka masyadong mahigpit ang pagkakahawak ko. Nasaktan ba kita? Mabilis na sumagot si Samuel, hindi, General Ortega, hindi naman. Magandang pakinggan. Ngumiti si Marshall, tinapik ang balikat ni Samuel, at tumalikod na para umalis. Ang lakas ng tapik ay halos napaatras si Samuel. Sa sandaling iyon, lumapit si Taylor at malamig na nagsalita, Samuel, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa komite ng pangangasiwa ng Departamento ng Pulisya. Gusto nilang ihulog mo ang lahat at iulat mo sa kanila bukas para sa isang pagtatanong. Nakaramdam si Samuel ng takot sa kanya, lubos na alam ang mga implikasyon sa likod ng mga salita ni Taylor. Habang pinagmamasdan niya si Marshall na lumalayo, kumirot ang puso ni Samuel sa magkahalong takot at pait.